Ganda ng ngiti ah. Ayan, si Joklo. Si Kabayo. So yan, nakita nyo, no, nahagip ko lang yan sa profile niya. So alam nyo na yan, yung mga ganyan tactics nila na bait-baitan, tulong-tulong, alam na yan. So dapat maging aware kayo dyan. Madala naman kayo mga Pilipino. Iyan at iyan lang din naman ang gagawin yan. Hindi naman kasi yan magpapakita ng ugaling masama ngayon. Walang ganun, di nalaman na yung yung pagkatao nila o motibo. Lahat 'yan mababait. Parang kaibigan mo. Kunyari mabait, pero tutuklawin ka. Yan din 'yun. So tuloy natin, ito na yung sa SMNI na in-interview. Na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan ng parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na namit ko at sinabi niya nga niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at the time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness dapat po sa mga Duterte para po sa inyo tainted. Ayun po, kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na agad yung affidavit, pero So nowadays yan naman talaga ang technique talaga. Babayaran ka ng mga politiko o mga oligarko para manlaban o kumalaban sa gobyerno at maghasik ng mga fake news. Katulad nga niyan na magwi-witness at magpapanggap na Davao Death Squad daw siya, na ingay maraming pinatay daw si FPRRD, tapos ibubuntong kay BP Sara. So kaya lumabas ngayon yang si Las Cañas para talagang pagtulungan si FPRRD dahil nga nagkaroon ng lamat yung unit team at una nilang dudurugin si FPRRD, kaya naglalabasan niyang mga yan. So kitang-kita mo na pera, dahil sa pera kaya mong babuyin ang mga tao, kaya mong sirain ang katotohanan, at kaya mong iligay sa kapahamakan ang ating bansa at yung utak ng mga kabataan dahil sa mga kagaguhan na ganyan, na kayo lang din naman ang tatamasa ng mga fake news nyo na yan. Kumbaga hindi, kitang-kita na hindi para sa bayan yung mga yan. So sino ba ang gumagawa ng mga yan? Yung mga dilawan lang, yung mga liberal party. Kasi hindi titigil yan hanggat hindi nagigising ang mga Pilipino, hindi nagkakaroon ng dunong, ng karunungan ang mga Pilipino, lalo ang mga kabataan. Andyan at andyan pa rin yan para umatake. Gagawa yan ng mga paraan para makakuha ng mga tao. So yan lang din ang problema natin. Kaya dapat nakaobserba lahat ng Pilipino. nag-aalibay lang ako kasi ayaw kasi na ilumanap na sa loob ng affidavit na gusto nilang pirmahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niya na pangbabayan, na pagpabagsak at the time na presidente si PRRD
Opo, yun. Down payment pa lang yun bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po. Habang nag-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit nasali na si VP Sara. It is because mismo siya, no? Mismo siya. Sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga, medyo strict na para tanggalin sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan minention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya minention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si ano eh, si Arturo Las Cañas eh. Kasi, noong 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ang statement niya, no, nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, you know, pinabayaran siya for doing that, no, pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako. Tumawag yan. Galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapantay niya daw ako. Something ganon. Dahil nga na pinulagar ko sila. Na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, ng mga panahon ngayon. Trillanes, mga Dilawan. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para papagsakin, no? Yung asawa. Ito pansinin nyo nung term ni FPRRD, sobrang daming binangga ng mga oligarko, mga politiko at mga sakim, mga salot sa Pilipinas. Yung ginawa ni FPRRD na yon ay taya buhay para sa bansa. Tayong mga Pilipino, lalo ang mga kabataan na sobrang uulit, na panay social media, wala kang makikita sa social media kundi kalokohan, walang knowledge na nakikita. Ultimo mga kaibigan, mga post, mga newsfeed, mga usapan, pirming pang social media lang, walang pang kaalaman. Ganito ang konsepto, napakasimple. Noong term ni FPRRD, game changer yan. Hindi ko alam kung bakit kokonte ang nagising ng mga tao nun. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kasi dun pa lang magigising ka na na merong isang tao. Milagro to milagro. Milagro na meron pang sumalba sa Pilipinas. At yan si FPRRD na naglakas loob na harapin, banggain ang mga mayayaman, mga oligarko, mga politikong matatagal na sa pwesto nang walang takot. Kahit hindi siya ganon kayaman o hindi ganon kadami ang kapit na politiko, lumaban siya para lang sa mga Pilipino. Ang kakampi ni FRRD ay yung mga tao, yung sambayan ng Pilipino, yung mahihirap na Pilipino. Sino ang kalaban? Ang mga nagpapahirap sa bansa.